may papakita ko sa inyo ha. Pero maggagawa ko ng video. Hindi ko may papakita yung mukha ko kasi nga wala ako hijab. Yan, nandito ko sa Jordan. Sa Fuhays District. Malayo sa mismong lugar ko. Ngayon. Kasi nga, nagpo-full time muna ako. Yan. Pero meron akong i-vlog. Meron akong sasabihin about dun kay Congressman Marcolita. Ayan guys. Kita ko sa inyo. Hindi lang ako magpapakita kasi nga wala nga ako hijab. Bawal akong wala ako hijab. Ayaw ng asawa ko. Ayan. Pakita ko na lang yung area kung nasaan ako. Ayan, para makikita yung Jordan habang kausap ko kayo. Kasi ganito yon. Ang sabi kasi ni Congressman Marcolita dun sa kanyang assessment ba tungkol dun sa inilabas ni Maharlika. Actually, hindi mo naman makikita na talagang naniniwala siya or hindi siya naniniwala. Parang nasa gitna, no? Ang kanya na lang sasabihin doon, total daw, na ilabas na ito, ipalabas na ng kampo sa kabila, ng kampo nila Maharlika, yung tungkol dun sa sinasabi as accusation na nagda-drugs siya. Okay, ngayon, nung mga una-una pa, 2 years ago na simula nun na nailabas, tsaka hindi lang dun, diba? Nag-umpisa talaga yun dun, nung eleksyon. Yan guys, so. Nag-umpisa talaga yun nung eleksyon. So ngayon, ganito ang mangyayari. Dati-rate, yung mga banat ng mga ano niya, maglalabas ng proof, diba? So, ang burden of proof ay dito sa kabila, sa antay sa kanya. So, ngayon, ito naman, naibigay na lahat-lahat, ilang taon na since noon, kailangan magsalita siya, pero hindi pa rin siya nagsasalita. So, ang assessment ngayon ni Congressman Marcolita, na magpa-drug test na lang siya, once and for all, para matapos-tapos na, mamatay na yung issue, no? So, yun ang problema kasi ni BBM at nung kampo niya. Bakit hindi pa nila naisip yung bagay na yun? Kunting time lang yun. No, ano bang meron kung halimbawa man o sasabihin na ay nakapag-drug test na kami dun sa sa St. Luke's. So sige. Ano kakatakutan mo? Mawawalan ka ba ng milyon-milyon? 'Di ba ang laki na nga na nawawala sa bansa nang dahil diyan sa kakalakad-lakad, 'di ba? Oh, gumagastos ng milyon-milyon sa walang kwentang musuna. Pagkatapos ngayon ganito na mangyayari. Kung babalyo na lang natin yung pagkatao niya at saka posisyon niya bilang presidente at yung kanyang pagiging kasi lumalabas na talaga na unfit to govern siya eh. So ngayon, ang gagawin na lang niya, siya na magbibigay ng burden na hindi talaga siya drug addict at hindi siya nagko-cocaine at hindi siya incompetent, no? Hindi siya na pagka presidente natin, no? So, yun na lang dapat niyang gawin. Ipapakita niya yung side niya. Ipapakita niya yung pinaka sa kanya. Para kahit papano, siya na mismo yung magpapakita sa tao na hito ako. Katulad dun kay Bongo, katulad dun kay Pulong, katulad dun kay na ang sabi nun kay Bongo ay kay Pulong dati. Diba, nakita nyo nananahimik si Trillanes tungkol dyan sa drug addict si Pulong. Kasi lagi niya sinasabi, kay Pulong yung 2014 na cocaine doon, ganito, ganyan, dahil si Pulong ay isang cocaine addict at may laboratory, kisyo. Pero doon tungkol sa cocaine, nahuli naman kung sino yun. May pinalutos nga ni President Duterte, diba? Tapos ngayon, nung time na na hinahanapan talaga ni Kwan yun. Ayun guys, wait lang iikot ko lang. Kasi ang init-init, nakabilod na ako. Yun. So ngayon, dito ako. Ayan, ang init. Ngayon, ang sabi ni Kung Pulong, para matigil ka na, Trillanes, mismo dun sa congressman yata yun. Nagharap-harap sila dun sa Kongreso, sa Senado. Nagharap-harap sila nung time na yun. Ang sabi ni
ni Congressman Pulong, magpa-drug test siya. O sige, nagpa-drug test. Lumabas negative. So, natahimik na, wala na. Hindi na nagsasalita si Trillanes tungkol dyan. Ngayon, lumabas ng 2019 bago nagkaroon ng midterm election. Inaakusahan na naman si Bongo na miyembro ng Hong Kong Triad, at si Bongo ay may isang dragon sa likod niya na tattoo. Kesyo ganito, kesyo ganyan, kasi nakita nga daw nila nung ng basketball na lumabas daw yung buntot ng dragon. Hindi, yun pala, butiki lang pala, hindi, joke lang. Hindi naman pala dragon, lakos. Ngayon, lumabas sa Picoy series. Grabe yung sa Picoy series na yan, di ba guys? Kung alam nyo lang kung gaano ka-bibo yung grabe ka-bibo ang social media nang dahil doon sa Picoy series na yun, pusang iring. Di ganito. Di ganito na. Hindi na matigil-tigil yung issue tungkol dyan. Nasama pa si Kitty. Na si Kitty daw ang kumuha daw doon, nagpunta daw ng Singapore, kasi Kitty daw ang kumuha daw ng drug protection money. Oh my God. Grabing ginawa ni Trillanes talaga before, ni Trilliling before. Ewan ko ba kasundalong kanin, kita nyo. Ngayon, ito nangyari. Diyos ko, alam niyo ba kung anong ginawa ni Senator Bongo? Nagpa-press-con siya. Andyan lahat ng mga stream media. Alam niyo ba, naghubad mismo si Sap Bongo sa harapan nila. Oh, wala, pinakita ni Bongo. Ayan, naghubad na nga. Naghubad na si Sap Bongo. Alam niyo kung anong meron doon, sinadya talaga. Puro sintusa. Bintusa pala. Alam niyo yung ginawa ni Sap Bongo, nagpabintusa muna. Nagpabintusa muna si Sap Bongo bago nagpalabas dun sa nagpa-press-con at naghubad sa harapan ng mga mainstream media. Lahat ng vloggers. Basta sobrang enjoy. Alam niyo yun. Yan ang maganda. Na hindi ka mag-aatubili o hindi ka magsasawalang bahala kung ikaw ay hindi ka guilty. Kasi nga, kung totoo man na drug addict siya, takot kasi siya, di ba? Kasi kung totoo man talagang cocaine user siya, lalabas talagang positive. So, anong mangyayari? Goodbye, President. Position. Goodbye, President Set. Diba? Ganun yun eh. Pero kung negative, okay lang yun. Diba? Kasi nga, wala pa rin siya. Bagsak pa rin sa ratings dahil sa pagiging incompetent niya. At pagkawalang kwentang presidente. Dalawa lang din. Ganun. Kita nyo guys, ang ganda-ganda, no? Oh. Ang ganda ng Jordan. Pero, yung ama nandoon eh, ang layo-layo doon, no? Yung Jabal Aman pala. Doon. Kasi nga, ang sabi ni Madam, yun daw, 30 minutes ang biyahe papunta rito eh. From there, paikot pa kami papunta rito. So, ang lugar ko napakalayo nandun ako sa, yun, nandun. Ito, iba yung lugar na to. Ayan. Ay, Diyos ko. Namimiss ko yung lugar ko. Pero, hindi pa naman ako. Uuwi naman ako next week pa. Uuwi ako. Sabado pa ngayon eh. Ayan. Sige na nga guys. Maraming salamat at thank you so much sa mga bagong subscribers. At thank you sa likes guys. Mag-likes kayo and comments. Kahit antay kayo or pro kayo, walang problema yun. Sasagutin ko rin naman kayo. Thank you.